Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:12. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang, uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. LTO sinuspindir ang lisensya kan SUV driver sa nangyaring fatal accidents duman sa NAIA. No national ID, no vote na informasyon, pinahimutikan kan Commission on Elections. COMELEC, nasa 95% na kan preparasyon para sa eleksyon sa maabot na Mayo 12. Sa iba pang headlines kan mga bareta, Department of Agriculture, nagpaliwanag kan tamang o kuntaano, tabakong maputi, an NFA rice na 20 pesos ang kada kilo. Gabos na mga Pinoy, may internet na daapag abot kan 2028, sabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa lado lokal, DILG, isinugo ang nigot na pagbawal sa paglaog sa danger zone kan Bulkan Bulusan. Kasimpan ang final testing and selling kan mga ACM, ginibong nyo na aldaw digdi sa syudad ni Naga. Kaluwas kan Pilipinas, mga aki duman sa Gaza, padagos na nanluluya sa tao kan matinding gutom, asin kawaranin ayuda. At yan ang detalyes. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, patin personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon niya to ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kansa ng mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Makukuha sa General Lunay Street, Ciudad Canaga. Remember the name, Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Yan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, sinuspindir na kan Land Transportation Office ang lisensya kan chopper na naembwelto sa fatal accidents duman sa Ninoy Aquino International Airport kan sudmang aga, asin ipigsugo man kan Department of Transportation na magsairarom sa drug testing ang chopper kan sinamit ng SUV. Sigon sa LTO, ang lisensya kan chopper temporaryong pigsuspindir ning 90 dias mientras tantong pig-imbestigaran ang insidente. Base sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, obligado ang mga chopper na naiembwelto sa aksidente na magsairarom sa chemical testing, kabali ang drug screening. Kung magsayuma, pwedeng ma-revoke ang sa indang lisensya asin man pamultahon. Napag-araman na 2 tao ang nagadan sa aksidente, sarong 28 anyos na lalaki, asin sarong 5 anyos na aki, kan araduhon kan SUV, ang departure area kan NAIA Terminal 1. Tunong iba pa ang lugadan, asin pigdaraman ini sa ospital. Nagpaluwas na ang LTO ni Shokos Order kontra sa rehistradong may sadiri kan bihikulo. Pigsugo ang chopper na isorendir ang sayang lisensya sa urog na madaling panahon. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado national paman giraray, nagdepensa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kay Cardinal Luis Antonio Tagle, katakod kan mga batikos kontra sa iya dapit sa issue kan sexual abuse kan clergy, pirang aldaw antes ang conclave duman sa Vatican para magpili nin bagong Santo Papa. Sa sarong pahayag na pinaluwas kan Mayo 2, pigsabi kan CBCP na mayo ng direktang otoridad si Tagle sa anuman na diocesan bishop sa Pilipinas, pon kan ilaag siya sa sarong posisyon duman sa Roma. Sigon pa sa inda ang pagsimbag sa mga kasong pang-aabuso
responsibilidad kan mga lokal na obispo o religious superiors. Naunambitan man kan CBCP na nagtabang si Tagle sa pagbilog kan mga pastoral guidelines kontra sa sexual abuse kan taon 2003. Siriman sigon sa watchdog group na Bishop Accountability Organization, dahil man subot ini maihiling sa website kan CBCP o kaya man sa Archdiocese of Manila. Labyugtaan mga bareta ta sa lado lokal. Reading Enhancement and Development Skills Program ipigtutulod kan Department of Education. Detalyas kan bareta Boyet Paderes. Itinutulod pa sa kungunyan kan DepEd Naga City Division sa mga estudyante sa syudad ang mga Reading Enhancement and Development of Skills Program para matutukan ang pagbasa asin masigurong naiintindihan kan mga estudyante sa indang pigbabasa. Ini ang sinabi ni DepEd Naga Assistant School Division Superintendent Fernando Boy Macaraig pagkatapos na magpaluwas ng pag-aaral ang Philippine Statistic Authority na igwang 18.9 milyon na estudyanteng nakatapos sa senior high school na mga functional illiterate o tataong magbasa, magsurat asin mag-compute alagad lagapak sa reading comprehension o mga dai nakakaintindi. Sigun pa kay Macaraig, ang Naga-Reads inut ng ipiglansar kan taon 2021 ini sarong flagship program kan Basa Body o sarong estudyante na nasa grade 1 to 6 na makakatuwang sa pagkanood. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, tahan-tahan mga bareta sa lado nasyonal, pinahimutikan kan Commission on Elections ang naglalakop ngunyan sa social media na informasyon na kung mayo daang national ID dahil makakaboto sa Mayo 12. Sabi pa sa informasyon na bako ining totoo asin dahil ini hali sa COMELEC. Piglinaw kan komisyon na kaipuhan sa nang magpahiling kan valid ID kung ang sa indang identity dahil man ma-verify gamit ang election day computerized voters list. Sabi pa sa report na pigdagdag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil na kinakaipuhan nin anuman na klase nin ID para makaboto niya na maabot na pirlian sa Mayo 12. Mientras tanto, baretang COMELEC pamangiraray, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na 95% ng preparado ang poll body pag-abot sa mga preparasyon para sa eleksyon. Subuot hasta sa ngunyan, may mapigatapos sa sinpiga pakarahay pamansinda, maski na sarong simana antes an eleksyon. Dinagdag pa ni Garcia na sa pagpapadagos kan final testing and sealing niya na simana, may asubot sindang na record na technical issue na namamatean kan mga electoral board members. Mayo mandang automated counting machines anda inakarisibi nin mga balota. Ang final testing and sealing inidaa madurar nin hasta sa Mayo 7. Katakod pa kay ni piglalauman nangunya na simana matatapos na ang distribusyon kan mga balota sa Manila na parte ka nasyon, ninulita mapuo naman ining ipanao sa mga maestra para man sa maabot na eleksyon. 20 minutos na makaliis ang alas 12 sa iba pang mga bareta. Sa lado lokal, baraks kan mga trabahador dyan sa Almeda, nasulo kasubanggi. Detalyas kan bareta, Busoka Esmenda. Sinibot ang mga residente sa pagtarait na lugar dyan sa Partikan Almeda na biglang magbungkarasan kasulo sa sarong barak sa kan mga trabahador dyan sa may Partikan Almeda kasubangging alas 7 nin pagkabanggi na kung sa intulos man na nakapag-responde asin nakaapod ni na Bureau of Fire na ma-responde sa lugar. Sigon sa pahayag ni Major Jobil Yunara, ang kasuloan may mananadanyaran na mga persona o nasulo ng mga naka-istar sa lugar, ngulita ligtas ini nakaruluwa sa kan mangyari ang kasulo. Nasulo mga 7:30 in the evening. And sa pag-imbestiga ini yung nasulo, it is yung inuulian lang o iniistihan lang. Ito yung mga labor doon sa may talyer. Ano sir ang nahiling nila posibleng pinupupo na pagkakataon?
Apan sa paghiling-hiling ta, no, apan sa paghapot-hapot na duman sa mga tao na duman, sabi nila may nagluluto na. But hinahalata ang investigation, final investigation kang BEP, tanganing makuha kung ano talagang dahilan ka to. Kumusta sir? May nalugada, napulugan, or may naano pang duman sa kasulo? Mayo man, so safe man sindagabos, and hinihiling ta duman si worth o amount na manasulo, nahiling ta halos nakakantidad mga 30,000 maybe, sabi sa estimate tinda, but makitang nahiling na major na edipisyo kay major na mga sasakyan o ano na nasulo. Parte ka na naging pahayag ni Leonar sa pakikipag-ulay kan mga taga-Bidya kasubagong pagkaaga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Gaganda pa mga barata sa lado nasyonal, pinaliwanag kan Department of Agriculture kung taano bakong gayong maputi ang NFA rice na ipapabakal sa kantidad na 20 pesos san kada kilo. Sigon kidei Assistant Secretary Genevieve Guevara, inidaanin huli sa Namulino, daidaan na mulino nin dakol na beses ang mga bagas, nagibo kan mga lokal na ugusi kan mga lokal na paraoma, kundi arog kan ordinaryong commercial rice. Pega sabi pa ni Guevara na kung pigmumulino daanin pa oro-otro, nagpuputi. Kaya dapiga sabi na dikit sa naman dikit sa naman daipig otro ang pagkamulino kay ini. Sa balyo kay ini nasigurar niya na inidaa pwedeng konsumuhon asin mayo nin dapat na ano man na ipaghadit sa bagas na ipapabakal na 20 pesos ang kada kilo. Mientras tanto, maawot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na lambang Pinoy, igwang internet na mas kiyaon sa bukid man ang mga ini o nasa isla antes matapos ang taon o ang sa iyang termino. Ini ang saro sa promesa kan Presidente, asin man maawot kay ning bayaan na pamana sa mga Pilipino pag-abot kan taon 2028, kaya lagduan ngunyan subot ang paghiro kan sa iyang administrasyon para sa expansion kan digital infrastructure. Sinabi kan Presidente na ngunyan taon 2025, makakabitan na ang gabos na mga lugar na mayo pang internet bilang parte kan kamautan kan sa iyang administrasyon para sa digital connectivity. Sigon sa Presidente, ang digital infrastructure saro sana sa mas mahewas na inisyatiba tangarig magkaigwanin pag-uswag sa lambang runa kanasyon, asin iningunyan presenteng ipinapautob kan sa iyang administrasyon. Sa pagpuon pa sana kan Marcos administration, nasa mayor na prioridad na ni Presidente Marcos na makagibo kan Digital Philippines para mas dakol na oportunidad sa lado kan edukasyon, salud asin hanap buhay urog na sa mga hararayong lugar na dipisil na magkaigwanin akses sa modernong teknolohiya o itong mga lugar na inaapod na inaabot nin bagting. Sa iba pang mga dugang na bareta sa lado nasyonal, kung liwat na makabalik sa Senado, plano ni senatorial candidate Ping Lacson na imbestigaran ang subuot diskriminasyon kontra sa senior citizen pagabot sa pagbayad kan sa indang pensyon. Sigon kay Lacson, hilingon niya kung kaipuhan talagang amendaran ang lay para masimbagan ini, tangarig dang makaabot sa iya ang siring na informasyon sa sarong konsultasyon o sa sarong forum na ginibo duman sa Cebu. Subuti imbestigaran niya ang sitwasyon bako sana sa mga magurang kan marino kundi gabos sa senior citizens na naka-experience kan siring na pagtrato sa presenting lay sa pensyon. Kan Lunes inumaw ni Lacson ang mga marino ninhuli sa indang ambag sa ekonomiya kan taon 2024 na nakapag-remit ni nasa 6.94 bilyon dolyares. Sa balyo kay ni kinamundo niya ang mahal na edukasyon as in training para sa mga marino kung saan makakayanan sa nada ini kan mga hali sa pamilya na igwanin kaya. Waring bareta kita ngunyan sa lado nasyonal. Maluyahon sumuot ang inabutan na agrikultura kan Marcos administration, kaya iningunyan pinapakusog kan gobyerno tangarig maiangat ang kamugtakan kan mga parauma digdi sa nasyon. Ina ni pinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga Batangas kan weekend bilang parte
kan sa iyang pagkampanya para sa mga kandidato kan Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sigon sa presidente, naabutan niya ang makahirak na kamugtakan kan mga parauma na pigsabayan ni halangkaw na presyo kan mga barakalon kaya iningunyan ang pigpapakarhay kan sa iyang administrasyon. Ipigbida kan presidente na sa laog ng 2 taon nakapagpatugdok ang gobyerno ni nasa 150 na rice processing plant as in dinagdagan pa sa panahon kan sa iyang termino. Kaibahan naman ang coconut processing plant dahil da makipagkompetensya ang Pilipinas sa ibang nasyon. Sinabi ni Marcos na dakol ng mga itunutulod ng mga programa sa agrikultura taharig mapauswag as in maging moderno ang agrikultura kan Pilipinas as in mapadakula ang ganar kan mga parauma mantang piga-asigurar kan gobyerno ang seguridad sa pagkakan. Bareta na kitangon yan sa sa lado lokal. Eksaktong sarong simana antes ang pagpili kan mga bagong maserbi di sa nasyon. Gigibon ngunya na aldaw ang final testing and selling sa mga automated counting machines digdi sa syudad ni Naga. Sinabi ni Comelec Officer Attorney Michael Julia, hihilingon kung nagagana gabos o kaya diagnostic test as in kung tama ang pigabasang boto gikan sa balota sa paayikan test voting. Tangarig masiguro na pareha sa numero kan computer o machine count magkakaiguan in manual count o bibilangon kan mga maestra. Inasigurar kan Comelec ang presensya kan mga otoridad sa mga polling precincts para seguridad kan mga gagamiton sa eleksyon sa maabot na Mayo 12. Mientras tanto sa iba pang barata sa lado lokal, delikado ang pagkarigo sa salog. Iniaan patanid kan Kamaligan Disaster Risk Reduction Environment and Safety Management Office matapos na may malamos gadan na sultirito kan Biyernes na banggi asin nako ay ni kan Sabado. Sigon sa Philippine Coast Guard, pigpulikat ang 17 anyos na biktima kaya dahil nakasalbar. Sigon man sa kadress mode, makusog daan sulog kan tubig ka ito kaya dahil man kinaya kan sinamit ng soltero. Sabi pa sa informasyon na para sa makusog na sulog, bako mandang magayon sa lawas ang kalidad kan tubig, igwasubot na ordinansa na nagpapangalad na magkarigos duman sa sinambit ng lugar. Oring balita kitangon yan sa lado lokal. Pigsugo kan Department of Interior and Local Government ang mga lokal na hepe ehekutibo na striktong ipangalad ang paglaog kan si Isayman sa laog na 4 na kilometrong permanent danger zone sa palibot kan Bulkan Bulusan sa Sorsogon kasunod ini kanangyaring phreatic eruption kan Abril 28. Base sa rekomendasyon kan PHIVOLCS, pigsabihan kan DILG ang mga lokal na gobyerno na maging alerto sa pinahiwas na danger zone kan bulkan ninhuli sa huma kan pyroclastic density currents, ballistic projectiles asin man rockfall o pagtiris nin daga asin man pag-uranin gapo. Sinabi sa advisory na pig-inkaminar kan DILG ang mga LCEs na ipautob ang operations listo protocols para man sa pagputokan bulkan asin makipag-koordinar sa kanya-kanyang Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Pigsabihan ang komunidad na magsulot ng face mask o kaya basa na tela tangarig malikayan da ang pagsinghot kan abo. Mantinidong alerto orog na sa harbabang lugar asin man river channels na pwedeng bahaon kan lahar kada magbaguna saan makusog na uran. Barata na kita sa luwas kan Pilipinas, padagos na nakakamati ng labilabing panluluya. Kalintura sinharos mayo ng laman ang tulak. Nakamugtakan kan dakol ng mga aking Palestinian duman sa Gaza, kabalaan 9 na bulan na aki na nakakamati nin malnutrisyon, pon pakan ini 2 bulan pa sana nangunyan, igwang timbang na 5 kilo sana, sigon ini sa informasyon. Presenteng pigbubulong ang mga ini sa mayor na pediatric hospital kan Gaza, kung saan pigatabangan kan mga doktor sa paayoy kan feeding tube.
Tulong bulan na kan isarado kan Israel ang mga border paglaog kan o palaog sa Gaza ang pinakahalabang blockade pon kan magpuon ang giyera. Sigon sa United Nations, sobrang 80% kan mga residente kan Gaza nagalaom na sana sa ayuda, alagad haros mayo naman natatadang pagkakan sa mga warehouse, sarado na ang kadaklan na community kitchens asin man mga panaderia. Oroal daw nagkakaribok ang rinibong tao duman, kadaklan mga aki sa pila para man sa dikito na pagkakan. Dakol na mga nutrition centers ang nagsarado naman, ninuli sa pambobomba asin kakulanganin supply. Ang mga aki, dikit-dikit ng garo na nagtitiringa-tinga na daa, asin madali ng magadan, asin ang mga hospital haros day naman makasabay sa dakol na kasukan malnutrisyon sa lugar. Sigon sa UNICEF, sobra sa 9,000 na mga aki ang pigubulong para sa acute malnutrition ngunya na taon, asin padagos ini naglalangkaw. Kapos man sa therapeutic food asin mga bitamina dahil digdi dakol na sa mga magurang ang pigbabaranga-banga na sa limitadong bulong para sa namay maitao sa mga aki ninda maski bako daa ining bastante. Sigon sa World Health Organization, malinaw na may peligro nin mass starvation sa Gaza. Asin kung mayong aksyon, milyones na aki ang sakit o magagada nin huli man sa rason na dapat kuta na nalilikayan. Sa ropang bareta sa luwas kang Pilipinas, lugadan ang 6 na tao sa Israel matapos magtama ang sarong missile gikan sa Yemen harani sa terminal kan Ben Gurion Airport duman sa Israel kan Domingong aga sigon sa mga otoridad. Sigon sa report, temporaryong sinuspindir ang mga flight sa aeropuerto alagad tulos man ining binukasan. Nagpaluwasin patanid si Israeli Defense Minister Yoav Gallant na nagasabing mabalus nin 7 beses ng mas matindi. Inako kan Houthi rebel gikan Yemen ang sinabitang pag-atake. Sigon sa tagapagtaram kan grupo, dahil nasalbado para sa mga biyahe ang aeropuerto. Ipinapahiling man sa mga local media ang sarong dakulang kalot sa lugar kung saan tuminama ang missile. Maski nga na permin naglalansar ng missile attacks ang mga Iran-backed Houthi rebel alagad o kontra sa Israel bilang suporta sa Hamas, bihira ining makalusot sa depensa kan Israel. Padagos na pig-aatake kan grupo ang mga barko kan o duman sa Red Sea na pigsisimbagan man kan airstrikes gikan sa Estados Unidos asin man United Kingdom. So yan mga tugang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot nin bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, asin man si Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 39 minutos. Makalis na ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану Bueno. May nahapon mga tugang, liwat po iribahan pa kita hasta alauna, hindi po sa programang Hiran sana, hindi po sa endong amigo, yan po, Boyet Paderes po. Sarado technical, yaon bigutilyong si Pastor Serge Marmol, asin man si Aye Camarote. Welcome po sa programang Hiran sana. Ara mo partner mo niyan, kuya na, alos na. Dahil mo na masayod ang mga ang kamugtakan kan mga politiko, mga kandidato kasubago tulong kandidato para konsyel sa kuyang dilumanan
Mayo, amay na amay, nag-paipli na, kuya na, nagkampanya na. Naamay ninda ta nagkumensin sa init kang panahon. Oo, yan, kabugtakan ko yan. At saan pala na, partner, imbitado kita duman sa Kamaligan, magkakaigwan ng political, banggi, political rally, dyan sa plaza, dyan sa COVID Court, kan Kamaligan. Akala ko ang may political... Duman man ito sa harong ni Hiroshi. Hindi ko sabi yung sabay. Sabay. Pero kita naimbitaran ni Mayor Jano, dyan sa kuya, pati ni Rex na Riswena na agihan ko kasubago, dyan sa may, kuya, dyan sa may boundary kan, kuya, kan Kamaligan pagkatapos Abilya. Talagang duman kita kay Jim Bim Dulos Martires, yaon duman. Magduman nga kamuyit ni Mama Daryl sa ko yan. Kaya imbitado kita at yan, magdawag-lagog kita partner duman, ma-interview kita kan mga kandidato dyan sa Banwaan ng Kamaligan, urog na sa mga kandidato kan Team 1 Kamsur. Dyan sa Banwaan ng Kamaligan na Camarines Sur. Papalop ta ko ta itong kuyan, ikot na ang latest dyan sa building na pinag-reklamo kaya lang mayo si Kap dahil tayo inabutan dyan sa dyan sa barangay Santa Cruz. Maray na untupalan kay Sir na Lauro Rivera San Jose, Romeo Hibiliano, kay Ate Ella dyan sa Bulacan, nag-aantabay sa tuya ngunyan na pagka-unto. Antabay man, Luis San Jose Jr., magtugang bagay na dyan sa Kamaligan. Maray na udto po sa mga parantabay niya to. Paabutan ko muna yung maubang kumpleanyo sa kuyang pinakamatu ang tugang. Si Ate Esther. Happy birthday, Ate Esther. Ano daw, garo mabuno ning urig? Dahil na siya ngunyan ta piyesta kaya sa mo sa pizza utso. Sasabay na lang. Sasaroon na lang. Sasaroon na lang. Kirak man niya kang urig, duwa ang magagadan. Sasaroon na lang ngayon. Pagkatapos man kan, kuyan, kan kapistahan, siyempre, maugman na naman kayan, si Busuka. Garo, ipapaani na ni Busuka ang nagkakapirin ng hektaryang kapaparuyan dyan. Kaya, itong mga dusida ang mga paraanian kay po ni Busuka. Grabe. Kaya siguro asinda na anihan. Kaya asinda ni Busuka dyan sa Hanawan o Campo Camarines Sur. Yung kaya data labo-labo ang oran doon pupuon pa kang Biyernes. So dahil pwede magpaani pag mauran ta basa ang paroy. Mababasa, masasakit pag tracer. Dahil mo mahagilap ang mga trabahador ngunyan duman ta sibot mapiesta. Mapiesta sa maabot na Webes. Pero bago sa Webes, ang Webes ang Pizza Otso, biesta yan sa mga San Miguel, ko yan. San Miguel Corporation. Kaya dyan sa San Miguel sa Magaraw, piesta. Gabos na San Miguel sa Nabua, pista. San Miguel sa Tigaon, piesta. Basta may barangay San Miguel, pista yan dyan. Piesta yan sa Pizza Otso mga tugang. Pista Otso. Talo ang patron duman sa Hanawan, San Miguel. Bako siyang San Miguel, pero binalyo kaya yan. Dati ang piesta sa mo dyan, December. So, bigbalyo nin Mayo. Duman sa Muya, partner sa Katabangan proper, duwa man ang pista duman. Pista ning tao, asin man pista ning kuyan, ning Santo. Ang pista duman, San Vicente. April 5. Kaya lang, dahil nakakaabot itong mga taga Manila, na mga mayayaman, nag-request ka na kanakaaging pa nga administrasyon, si Kapitan na, si Kapitan na Casiano Reyes, pagaro ka to, na kung po pwede na Mayo, may pista malo. Sige kaya, bahala nga ka mo, basta kaya ka mo magharanda dyan. Kaya pag Mayo, may pista duman. Pag Abril, may Mayo, may Enero, pista pa. ang piyesta sa Enero, saka duman sa ako yan, sa sitio, pero duman sa sentro. Duwaman sa sentro. Duwaman sa sentro. Kaya, kuyan, basog ang mga paradula pag nagpipista. Saka ini man mga para piyesta, kung di man do kakakanon, di naman para luwagon. Kanugon kan karne, di man kayang ubuson. Ngara nga unang taba, maparakuan taba. Sayang man sana. Pag ako makakaning kaldereta, di man nindo mumurul-mulan yan mga tulang yan, maparakuro. Ay, ako partner ka ito, kahit itong barangay Kagawan ako duman. Pag kami nagpipista, ang tugon ko sa nakikipimista duman sa Muya, magdara na kamong plastic.
Basta itong pakaluto sa rungkawa, diyan na yan sa lamisa dahil nagluwag-luwag. Diyan na lang ka mo magkuha. Ang maluto, nasa rong kaldero, yaon sa lamisa, bahala ka mo diyan. Makuha lang ako partner ng panira ko pagkaaga. Tama sir magtada ning itong magkakaning panira pagkaaga. Makuha lang ako masaray ko. Paksiw, bahala na niya ako kamo diyan, kaya ugmahon. Ang pagkaaga na ang kinaagahan kang kapiyastahan, ang segunda dia, paksiw pagkaaga, tapos may sinanlag, may mga tadambaho ba? Tama na, imambaga sa kuyan sa pagmati, itong naghanda ka nga pero nagkaparan Usman, tawag nagkarakan. Dapat ubuson. Kaya mga paradula. Sa Pizza 7, piyesta dyan sa Antipolo sa Minalabak, sabi ni Pai Ingo na tanaw-tanaw. Amado man kita. May plastic na nga ako, igdi yung pig-ready. Anong pizza? Pizza 7, yan dispira sa Hanawan. Piyesta yan dyan sa Pahingo na tanaw-tanaw sa good ki Ninang Plabel mo, sa good ki Jan Leno. Kay Jan Leno, Jan kina sir, hindi ko pa napiestahan din. Yung pag-ultana ni Ma'am Flabel sa good ni Sir ni Pahingo. Si Sir Hermie Rihalde. Ayo. Itong may sadiri kay itong buskamote. Ay, di dumanan. Oo, garo kaya day nagpag-piyesta ta kay diyan garo minuran kadto. Minuran kaya nakasukan, aday na kita nakahali sa harong-harong. Bilo mo, oy saka diyan nag-iimbitar man sa harong ni Sir na nga nito ka penetrante. Ay ito penetrante. Ito man itong kuyan, itong Pai Awil na penetrante. Duman man sa kuyan, mga amigotang naiiba ang pangaran. Ito. Aki Sir Apa. Itong Sir Pakito. Okay, Pakito Apa. Iyo, piyesta man sa Inda. Duman. Oo, piyesta. Sabayan. Pizza City. Pizza 7. Ay, Pizza 7, oo. Piyesta man. Kuya, mabuot si Pakito Apa. Dudakol pa lang ang duduman ng taano. Kay Ma'am Flabel. Pakito Apa. Sir Hermie. Kay Pai Ingo. Banggi pa sila. Kay Awil na penetrante. Kisir na Pakito Apa. Igwapa itong sa likod ni penetrante family, si para antabay ta dyan na nagtaong manok. Ayo. Maray na hapon na lang dyan sa mga taga Antipolo, sa Banwaan po ni Minalaba Camarines Sur. Sabi ni may plastic na ngayon digding nakaredy, Daryl. Paingo, baka kung dakul-dakulon muna naman itong adobo sino mo dyan. Di mo pa kadakulon, saka... Ito tama lang. Baka tigsararo na naman kaming patos kayan. Sarong patos ki Bus Oka, sarong patos ki Yetbo, sarong patos man sako. Sir Jeff Renupia dyan sa Magaraw. Oy, mapiyasa naman sa San Miguel dyan sa Magaraw. Mga dabarkads ko dyan. Okay, dating Kapitan Buboy Aduana. Maray na ito sa imo Kapitan. Dating kapitan, nagkakandidato siya ngunyan. Kailan na ako sa Balyong Lados siya. Sa Balyong Lados. Para sa pagiging municipal council. Pero amigo ko kaya. Ito nga kuya pala partner. Diyan pala sa Pasakaw may binanog na kandidato. Binanog na kandidato nga para kunsyal. Banwaan na anong Pasakaw. Kuya kaya? Anong istorya kaya? Nadagog ko baga naman sa pahayag ni kay itong binanog. Pag nag-political kuya da ito nag-rally da ito kalaban. Sa insyang lado. Hindi ko lang aram kung naday kung gayon na may sinabi sa record. Pero kalaban siya ni Taiko. Di ba ko siyang Team 1? Bako siyang Team 1. Siya magkaya, sabi niya, siya mismo nagsabi na pig lalastaran na siya. Kung diyan na pig babalos man niya. Kung gusto mo nga board member, buntulan na lang kita. Ay sa katana dagog kay itong apat na utulong bataan ni Yorme. Siyempre makulog man ito, mahiling siya. Siyang binanog. Burukol. Kaya lang ang sabi nga ni Kayan, adit na pasensya, maging kalmado ka mo. At ang kantsaw mo niyang grabe. Kantsawan, pati itong personal na buhay mo, huhalong ka to niyan. Kaya magpili po kita ng mga kandidato. Saka dapat bakong pikon. Normal lang marulawasan yan para maski anong idadaklag ng mga pagtuyaw, mga sahot. Dapat bakong pikon. Kaya ako yan, maging relax lang kita. Saka magbuto kita. Fake news. Magbuto kita duman sa nahihinta na marayan na katuyuhan sa aspirasyon niya bilang
kandidato. Ang sabi nga, pinay na pagkakuyan, partner, pag ibuto itong kuyan, araw ka no kasubago, nahilig ko naman sa Facebook, si inining Willie Rebillame ini, Kuya Will, nag-motorcade, may nagkukulit siguro maghagad ng jacket, ay pinukpok ni Kuyan, nahilig talaga sa expression ni Willie, na anggut siya. Pinukpok niya itong kamot kay itong naghahagad ng Kuyan, ning jacket. Itong alalay niyang babae na garo na pangiwi isa lang kaya ning ginibo ni Busko. Mayo man ining Kuyan, ini si Willie saro man lang ining Kuyan. Sikat duman sa Wawawi. Pero dahil nakita magbuto duman sa sikat na mayong aram. Mayong aram, itong mga parabon. Pigapot siya partner, garo may nag-interview yung reporter. O ika po ngayon, halimbawa, makaluwas ka ngayon bilang senador. Di ba, senador ang pinakakandidatuhan? Ano ngayang batasan pwede mong gibuhon na pag nabasa ang batas, Willie Rebillame ini. Ang sabi niya duman, simbag niya, ang gandang tanong niyan, sige, kung ikaw ang mananalo, ano mo? Ibinalik niya ngunyan duman sa report. Patal nga ni. Masikat lang ini si Kuyan, si Willie, pati man ini si Ipi, saro man na ini na naghagad ng buta. Anong kikiribo niya? Na nga ni, haluan pa nindo ining si Bong Revilla. Haluan mo pa man ining si Tulits, Lito Lapid. Ay, mayaon pa ang mga kandidato pa ining si Diwata. Ay, nabiling. Ako na ay. Aram mo si Diwata, ano siya, garo third nominee, de ko alam. Ang guta ko yung nalagi, nalakit ka nito pagsakay niya sa aeroplano, bakit kaya walang nakakakilala sa akin? Tano mata, pag nahilig ka, magrukyaw ang Pilipino, magparagpadag dyan sa aeroplano, ay si Diwata, tano si Say ka man. Yung Diwata na nag-post pa na, lagi nalakit daw siya. Walang nakakilala sa kanya sa aeroplano. Parang nga talaga sakay kang aeroplano, kaman daw, Diwata. Ano man ang gigibuhon mo dyan? Ayan mo, takon iyo man may gigibuhon man sinda. Bale naman sinda. Maluto ka ning Kuyan. Halimbawa nga manggana man sinda, di bala naman sinda dyan. Maghanap sinda ng mga kasusupgan. Sayang ang kwarta kan gobyernong ipinapaswildo sa mga araw kayo na mayo man. Sige, salamat ang turutog disting punggod. Sige, salamat ang surusukurening biguti. Dahil managdid ako Kuya, nakikipag-debate dyan sa kampanon partner na ang mga senador, yaon dyan si Salonga, yaon dyan si Kuya, itong mga senador ka itong matitindi. Diyan nagurang si Enrile. Si Enrile. Yaon dyan itong mga senador ka itong talagang para sa kapakanan ng taoan na ginigibo dyan sa dyan sa Senado. Ngunyan, anas comedy. Si Bato, na naluhod naman sa ordinaryong pulis, mapatuga lang. Tuga naman. Tuga na. Magmamakaawa ako sa takaluhod dyan. Ako umaming ka na. Kasi itong kabot pati, nagkaroon kayo itong garo nangangadji, na umamin ka na. Nakikiusap ako sa nakaluhod na ako. Pigiling lang bagasan ni Jinggoy Estrada. Ano naman ngayon tao? Kasi senador mo na, chief of police ka at PNP chief ka. Maluhod ka naman sa SPO1, SPO2. Mayo pa itong PO2 pa lang ito, PO3. Nakakasuya na hilingon na senador ka, maluhod ka naman sa PO1, PO2. Mag-ibo ka rin pagi para mapatuga mo. PNP chief ka garo, may mga aram kang style kung paano mapapa-amin itong luwang pulis na ipinapod sa Senado. Nakakasuya baga, nakakabangit na hilingon na. Tapos kung ano-ano pa mga pigtatabil na mayo ang kabugtakan. Yan si Bato de la Rosa na naubos na garo sa utak dyan sa kalbo niyang payo. Bueno, marinood to kay Joan Baldeo dyan sa San Agustin. Kimamay, kipapay, marinood to sa Indogabos. Kaya buto tayo sa Lunes, itong mga botong, itong mga taong sa Lunes na pala ng eleksyon na mga tuga. Itong ibubuto tayo, itong bako itong pinadaransan na ng tabang niya sa Lerma. Kinato pa itong 15,000. Sibuy Kaltas, Sibuy Tabtab. Ang sabi nga ni Miriam,
ang baluta ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Kaya pag-isipan mo ang mga pangalan na ilalagay mo. Oh, tama pa ba si Miriam? Oh, ining mga ikon ibubuto. Rata ay ko yan. Pero ako ngalasan sa survey. Nakalaog pag iraray. Umayo man kamugtakan ang pinaggigigimod niya sa guni ang panlunsod kanaga. O, digdi naman kita. Partner sa iba. High blood na naman ako igdi sa mga taong ini. Program naman sa ako yan. Kay Willie na kan 1875 ba partner luman sa Dublin. Ano? Sa Dublin. Itong sarong imbakan ning kuyan budiga na may laog ka na 5,000 na barrels kan whiskey. Itong arak. Ha? Nagkaralabot partner kung anong nangyari man duman. Agos duman sa Dublin Street. Ito nga arak. Nagkakaralayo. Alcohol bagay ang partner. Nagkakaralayo. Ko yan, ito nasulo, ito palang budiga. Kaya itong mga arak na ako yan, naula, nagbaha duman sa Dublin Street na may kaiba na nakalayo. Araw mo partner kung pera ang nagkagaradan duman. Tracing tao ang nagkagaradan. Pero bako ning dahil sa kalayo. Kundi na sobrang sindang inom. Pigsasarok na kan itong boots nila. Igsasarok na arak, raraon. Siguro mamahalo na arak. Itong iba, pats, kuyan ito bagang, kuyan, garo, tanumaning kuyan, basitas. Masitera. Sasaldo kung dumaan, irinumun, sagkod ng sinda, masubrahan, tas libre garo, nanalian, nagkagaradan. Tracing tao ang nagadan, bakong sa kalayo, kundi duman sa alcohol o duman sa arak na nagbaha. Mayong pulutan. Mayong tanpulot. Iirinom. Nagruba ng boots partner itong kuyan, pastor. Naghuba ng boots itong mga tao. Itong mga nakaboots. Baka mayong ng pulutan, sinaldok duman. Siyempre, may ati-ati ito. Para gamit mo sapatos duman. Babata garo itong boots mo. Doon man na iirinom. Ay, umaon sa mga tao. Libre na ngayon. Irinom mo sa kod ng 13 ang binawian ng buhay. Dapat kaya nagpupulutan. Ay biglaan nga ni. Biglaan nga ni ang kasulo. Alangan man na magpalutok ko pa dyan sa kung sain. Bakal ning ko yan, chichiriya. Sige, amigo tang busuka dahil na nagpupulutan ko niya. Nangangalas ako dahil na nagpupulutan. Ay, makakulo kaya nga ang gams ko. Saka, pigriribungan siyang payo. Sarong lalaki palang partner, ang grabe ang obsesyon niya na maging bumbero. Ugmahon siyang makahiling nga bumbero. Grabe nga obsesyon niya sa mga bumbero. Sa mga fireman. Sa pag nakakahiling siya ng bumbero, garo sa nakahiling Diyos. Ang ginibo tayo, medyo haluin ang day siya nakakahiling bumbero partner. Ang ginibo niya, sinulo niya ang harong niya. Hindi nakahiling siya ng mga bumbero, happy na siya. Pero man na siyang harong. Di siyempre pag nasulo ang harong mo, maduro man ang mga bumbero. Lalaki, grabe ang obsesyon sa mga bumbero. Sinulo ang sa iyang harong at tanganing makahiling kan sa iyang mga idolo. Ikapay, may diferensya ni. May diferensya ng lalaking ini. Di bali nga maudaan nga ako sa baloy. Makabayad sa na nga ako sa bumbero. Amo naton. Dala kabaloy. Si Uka pati bilib mo niya kay Pastor, kay Pastor Research talaga irahay da ning kuyan ning washing machine inapot si ni Uka. Kaya basta nga gabusang raot, kaya kong bako lang raot ang payo. Kaya gibuhon niya ni Pastor, kaya ito kamo kung may washing machine kamo na electric pan, cellphone. Paano man washing machine darahon nigdi? Darahon niya itambak diyan sa technical. Tayan iira. Mapapano. Kaya ikaw, Pastor, mag-ibo ka na, itong tindahan dyan ni Capredi, magsurya-surya ka naman, doon ang tambakan ka sa imong iirahayon. Kung dahil yan sa may hagyanan ni Pula. Sa hagyanan ni Pula, dyan ka lang mag-irahay, mag-uro opisina ka na dyan. Matindi ni si Pastor Serge. Tayo ni po, nakuha niyang kadunongang ini, duman sa, sa nasyon kan na,
Ako yan, Germany. Ano? Alian duman sa Germany, lipat naman siya duman sa Greece. Ano? Malupit si Pastor. Duman po siya nagpadal. Sa halipot na tataramon, matibay magkuti-kuti ang kamot. Matibay siya. Ano? Ay, diba parang nakita alauna na pag-alauna na pala ng isang mga program. Siyempre si Kuel ang idolo, ano, ang pantasya kan mga parapadyak dyan sa Sabang. Ano? Parapadyak, mga mobile driver dyan sa Tubangan. Siya po ang pantasya, si Rizia Rakitera. Ang masunod po, alas 2 hanggang alas 4, siyempre, anday nag-absent. Ano? Maski mayo siyang panggasolina, talagang naglalakaw siya di Santa Cruz. Makalaog lang hindi sa BBS. Ano? Pantasya kan mga kababaklaan. Pantasya kan mga suway sa agong balo. Asin man, itong mga day na nag-aaki, minupos. Yan po si yan po si Bobby Cool sa programang Lovers Park. Alas 4 po si Pastor Eman Prado, pag alas 5 ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Bueno mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat pag-iribanan kita. Boyet Paderes. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol and si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banya. Salamat kasi na paantabay. Kayo ba'y sanim lawas? Labi ko na talibong. May pakidu-kidu kapagan. Pitik sa ni mga siki. Labyog sa ni mga kamu. Labi na kung tsa-tsa at tukar. Di tayo nilipagan. Mayaon palingi-lingi. Mayaon